God bless you, everybody. Say, praise the Lord. Did you feel the presence of God today? The song says it is a wrong decision to leave God. To go away from God is the worst decision that we could ever make in our life. There are many reasons that people go away from God, that even God cannot fathom the reasons. Sa totoo lang, mga kapatid, never that God made mistake. He never made sin. He never made wrong deeds to us. But most of the time, we go away from Him. So, isang bagay yan na hindi maintindihan ng Diyos. Nagagalit na lang ang Diyos. Dahil kahit ang Israel, mga kapatid, ang dami ng pinakita ng Diyos. Pinakain sila, pinainom, na-protectionan sila ng Panginoon. But then, at the end, they choose to go away from God. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito ngayon ang ating dapat na pag-isipan ng maigi. It is because that life has only one destination. We all go to eternity. But those eternity is either heaven or hell. And your destination depends on whom you choose. So, ngayong umaga mga kapatid, I am so happy you are here in the house of the Lord because no matter what happened, no matter anumang kabigat ang ating buhay, anumang mga naramdaman natin, anumang mga pinagdaanan natin, we still choose God. Yun po yung pinakamagandang bagay na nangyayari mga kapatid. Tandaan po natin, wala pong kinalaman ang Diyos sa mga frustrations na meron po tayo. Because God never wants us to be frustrated. Wala pong kinalaman ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin because God never wants us to suffer. But there are times that He allows it for many purpose. Ang Israel, dinala niya sa wilderness for the purpose of knowing the heart of Israel. Sabi ng Panginoon, pinagutom ko kayo, lumakad kayo sa wilderness to know what is in your heart. So there are times that ang ating mga pinagdadaanan ay may mga kadahilanan ng Diyos. Pero it is very definite that persecutions, tribulations, or bad circumstances never come from God. It never comes from God. God just allowed it. Kumbaga, inallow ng Diyos. But when things go wrong, you have to think the positive way or the positive effect rather than the negative that you feel. Alam niyo mga kapatid, alauna na ako nakatulog. Kasi may inayos kaming problema and that was the longest ever in my ministry. 9 hours. Straight. No food. Dire-diretso. 9 hours. Para lang ayusin ang gusot sa isang church. Praise God. Sabi ko nga, this is world-breaking Guinness Book of Records. 9 hours. Grabe. Nakaupo lang kami nakinig. At siyempre masama ang loob. Pero the only thing that nagiging payo, lalo na sa leader, just look on the positive side. Look on the bright side. Lahat tayo may mga pinagdadaanan, may mga nangyayari sa buhay natin. Pero kung stay ka doon sa mga sama ng loob mo, sa mga negatibong bagay, hindi ka makamove on. So, alam natin na hindi man ginusto ng Diyos,
Never that God wants the church to be divided. Never that God wants the church to be destroyed. Binayaran niya to ng buhay niya eh. Dugo at paghihirap ng Panginoon. He never intended that the church will be minsan masama ang ating loob. Kagaya ni Job. Sumama din ang loob niya sa totoo lang. Pero apan niya, hubo akong dumating, hubo na rin lang akong babalik. Praise God. Ngayong umaga, mga kapatid, pwede ba nating baligtarin yung title ko after ng text, nagkamali ako. Praise the Lord. And praise God, kahit mahaba, medyo, I hope today masolusyonan. And alam niyo may mga pagkakataon din naman na hindi natin kaya talagang solusyonan ang mga bagay. And my decision kagabi, just let the Holy Ghost do His way. And so, mga kapatid, nakikita ko na lahat ng bagay dapat natin talagang pagdaanan. Because that makes us strong. Alam niyo mga kapatid, pag binigyan kayo ngayon ng gloves, tapos mag-boxing kayo, maniwala kayo 1 round. Kusa ka lang. Kusa na, hindi ka pa kailangan sundukin. Oo, kusa ka lang talagang upo at maglumpasay. Bakit? Palagay ninyo, bakit? Sige nga, bigyan ninyo ako ng reason. Bakit? Hindi ka na-practice eh. Di ba? Naalala ko nga nung kami grade 3, hindi ko talaga makalimutan yon. Ang aming PE, boxing. Alam nyo naman mga kapatid, kung anong nakita nyo sa aking katawan ngayon, mas matindi pa yan nung ako'y maliit. Sabi pa nga, walking stick na lang ako eh. Nilagyan kami ng gloves. Anong nilagyan ng gloves? Ang ganda ng pakiramdam sa una. Parang, wow, ang gaan pala nito. Ito na ngayon. Nagboxing. Ang kalaban ko pa, best friend ko pa. Siyempre, walang sakitan. Ang ganda ng una. Ang bakpakan. Siguro mga 1 minute lang. 1 minute lang, nagtinginan na lang kaming dalawa. Nagaganyan na lang. Ginaganyan mo na lang. Para pala yung mga tag 20 kilos habang tumatagal pala yung gloves na yon. 20 kilos. Now, nakita ninyo, bakit ang mga boksingero nakakaabot ng 12 rounds, okay pa? Si Pacquiao, bakit ganon? Alam nyo kung anong investment? Saan siya nag-invest? Sa paghihirap. Oo, pressure. Hindi basta-basta yung sabihin nyo lang, buti si Pacquiao, daming pera. Aba, hindi nyo ba alam kung anong pinagdaanan niya sa training? Meron pala yan sila yung parang na binubugbog dito. Talagang Tapos mag-push up ka ng 200. Tapos mag-skipping rope ka ng mga tag 500. Tapos magja-jogging ka ng mga tag 20 kilometers. Tapos pahabol ka sa aso. Bakit ganon? Bakit iba sila? Bakit makalampas sila ng 12 rounds? Tayo hindi tayo makalampas ng 1 round. Alam niyo kung bakit? Siyempre, mga kapatid, ibang pinagdaanan nila. Nilampasan nila ang pinagdaanan nila. Now, if you want to be strong, do not curse the pressure. Praise the Lord. Lahat ng bagay, may presyo talaga mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sa araw na ito, there are times that we made wrong choices. And this is what is happening around the world. Nakakalungkot mga kapatid. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, kahit saan ka mapunta ngayon, may isang trend na nangyayari ngayon. Hindi yung break up ha. Mamaya trend yung break up. Ang trend ngayon, ang tao hindi na makapagbigay ng tamang panahon para sa Diyos. Hindi mo maintindihan na nasa atin naman ang lahat.
Na ano nyo ba? Napunan nyo? Ang na-enjoy natin ngayon at ang convenience natin ngayon, wala to sa panahon ng mga apostol. Nasasayo na ang lahat. Sino bang kumanta nun? Sinong Daniel Padilla? Yung sa Katniel? Sa totoo lang, wala pa akong minabasa sa Facebook ko kasi hindi naman ako follower ng ganun eh. Pero narinig ko lang, pati sa balita, pati sa radyo, magbukas ako ng radyo, puro Katniel, mga kapatid. Ano bang nangyayari sa inyo? Ba't yung pinapakialaman yung mga break-up ng iba? Bakit hindi ba sila pwede mag-break? Yung iba nagpakape para daw sa mga masama ang loob. Pero mga kapatid, sa totoo lang, pag binalikan natin, sa lahat ng convenient sa buhay, tayong meron. Tayong meron. Hindi mo kailang lumakad ng malayo. Dito nga lang galing ka Talanay, may tricycle ka. Tama? Galing ka sa Litex, galing ka sa Montalban, may sasakyan ka. Noong mga panahon ng mga apostol, nilalakad lang. Pero mga kapatid, lahat ng bagay ay meron na tayo, pero ang hindi maintindihan ngayon sa trend ng buong mundo, bakit nawawalan tayo ng oras? Napunan nyo? Hindi ko maintindihan. Ako gusto kong bumalik na sa yung ilaw, kandila na lang. Yung sinasakyan, kabayo na lang. O di ba? Yung nakaparada dyan, hindi mga tricycle, puro kabayo. Hindi maganda yung ganong panahon na kung tutusin. Di ba? Yung literally, sunog kilay. Yung lampara na puro biro. Biro, alam nyo bang biro? Hindi nyo alam? Yung usok ng, di ba, sa probinsya kasi, may ano ba tawag dyan? Yung bute. Gasera, tapos lagyan mo ng gaas, tapos may yung kagaya ng sulo, di ba, tapos may usok. Kinabukasan, pating kulangot mo, parang uling. Pero doon nanggaling ang word na sunog kilay. Sunog kilay kasi apoy ang nasa harap mo. Habang nag-aaral ka talaga. Sa totoo lang mga kapatid, gusto kong balikan yun. Gusto kong balikan ang panahon na walang cellphone. Ay, sa totoo lang talaga. Gusto ko balikan ang panahon na walang TV. Sa kapitbahay ka lang nanonood. Sa totoo lang. Bakit nung unang panahon, mga kapatid, marami pang oras ang tao. Pero ngayon, parang nauubusan tayo ng oras. Inimbento na ang lahat para na ang tayong lahat ay magiging conveniente. For example lang, naimbento ang washing machine. Habang nagluluto ka, naglalaba ka, saan ka makakita ang panahon na ganun? Habang naglalaba ka, nagluluto ka? Pero ngayon kaya, di ba? Meron na nga ngayon eh. Sabi ni Gideon, Dad, ano pang hindi na-imbento? Kasi pinapano sila ng teacher nila kung ano daw ang bagay na iimbintuhin mo kung ikaw. Sabi ko, kung ako sa'yo, mag-imbento ka ng paglagay mo dito ng damit na, paglabas, nakaplansya na, nakatupi pa. Meron na. O di, dugtungan natin. Sinusuot na ng kusa sa'yo. Alam niyo mga kapatid, 1900, ang sabi ng isang scientist, wala na akong may maisip na isang bagay na hindi pa naimbento ng tao. 1900 Pero sa panahon natin ngayon, lahat na imbento.
Pero ang hindi ko talaga maintindihan, mga kapatid, bakit wala tayong oras? Saan napuntang oras natin? Alam ninyo kung saan nagkamali ang tao? Sa pagpili ng priority. Doon nagkamali. Kaya mga kapatid, basahin natin ang aking text ngayong umaga. Hindi to. Akala ko yun na. Jeremiah chapter 2 verse 13, mga kapatid, basahin natin. Sabi ng Panginoon, for my people have committed two evils. Two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Now, the fountain and the cistern. Mga kapatid, isang bagay na hindi nagustuhan ng Diyos, na ang mga tao ay hindi marunong mag-isip ng mathematics. Parang hindi natin kayang i-equate ang mga bagay-bagay. For example, mga kapatid, sa pagbibigay ng isang tao, for example, when we give the tithes, we always use minus. Right? So your income minus 10%, that's your tithes. Or i-minus mo minus mo yung 10% niyan, yun ang tithes mo, yung minus. Pero hindi nyo ba alam na dapat, mga kapatid, ay times ang gagamitin? Times. Kasi mga kapatid, pag ito ay natanggal mo sa iyo, babalikan ng Diyos ng doble. Yun yung principle ng Diyos. So, wag sana tayo mag-isip na when we give, especially sa tulong, nabawasan tayo. Rather, baliktarin mo. Magbibigay ako para madagdagan ako. Magbibigay ako kasi may plus ako. Hindi minus. Ang problema sa tao, minus ang ating tinitingnan eh. Yung minus. Amazingly, mga kapatid, ang sign ng minus, pagilid. Napuna niya? Pagilid. Alam niyo ba sa cross, ang nakatayo para sa Diyos. Ang nakahiga para sa tao. Ang laging pinipili natin, yung pagganon. Na sa cross, take note, sa cross, pag itong pinili mo at wala kang ganito, laglag. Tama ba ako? Kasi wala siyang sabitan. Pero pag tinanggal mo to, pinatayo mo to, nakatayo pa rin. Tama? Hindi siya nalalaglag kasi nakatayo siya. So yung relationship mo sa Diyos ay ma-establish ang relationship mo sa tao kapag establisado ang relationship mo sa Diyos. Pero kung ang titingnan mo lang ang iyong sarili, malalaglag ka. Kasi walang sabitan. Kaya nga lagi, mga kapatid, kung minus lang lagi ang iniisip natin, malalaglag ka. Mapunta ka sa punto na ikaw ay puro ka na lang negatibo kasi, mga kapatid, wala kang may sinasabitan na plus. Ito lang kasi ang magiging plus. Yung nakatayong yan lang magiging plus. Pag tinanggal mo yung nakatayo na yan, puro negative na. Amazingly, life is all about plus and minus. Nasabi ko nung last week, di ba? It's all about negative and positive. Definitely, it's all about the good and the evil. The light and the dark. God and Satan. Dalawa lang. Now, ngayon, mga kapatid, merong frustration dito ang ating Panginoon. Ang sabi niya kay Jeremiah, sabihin mo sa mga tao, ang aking bayan ay nakagawa ng dalawang kasamaan. First evil, they have forsaken me, the fountain of living waters. Second evil,
They make them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water. So, ibig sabihin mga kapatid, pag tingnan natin ito, the mere fact that we forsake God is already evil. But the mere fact that we have substitute to God is also evil. Karamihan kasi mga kapatid, bakit hindi natin nabibigyan ng tamang oras, panahon, at serbisyo ang ating Panginoon? Because somebody get it. Somebody took it. Something took it. So maraming form, mga kapatid, ang pagnanakaw ng mga bagay na ating kalakasan sa Diyos. Dinanakaw ang ating kalakasan sa Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, is your worship the same today than before? Ang inyo bang gana pagpunta sa church the same as before kaysa ngayon? Why? Because there are many things that stole from us. May kumuha niyan. Maraming form. Pwede ang tao ang kumuha niyan. Pwede ang circumstances ang kumuha niyan. Pwede ang sakit kumuha niyan. Pwede ang mga masamang isip ang kumuha niyan. But nevertheless, mga kapatid, we might have good reasons why we cannot worship, why we cannot come to the church, why we cannot serve God, but unfortunately, walang tamang dahilan ang pwedeng katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. That's the bad news. That's the bad news. Pwede kong sabihin, kaya ako ayaw na magsimba dahil kay ganito. Ayaw ko nang mag-join sa church kasi dahil sa ganito. Hindi ako makapunta sa church dahil marami akong gagawin. Hindi ako makapunta sa church, hindi na ako maka-join sa activity kasi busy ako. Hindi ka naman pilit eh. Kaya pinayuhan ko yung isang leader natin. Sabi ko, gusto man natin na may patupad ang gusto natin, kaso hindi tayo pulis. Hindi tayo pulis. Kaya hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo. Let God do the talking. Kasi pag ang tao na-realize niya kung anong tama, siya lang naman susunod niyan. Pag pinilit mo siya sa gusto mo, ikaw sinusunod niya. Hindi ang Diyos. Pag may nakita siyang mali sa'yo, bagsak siya. Kasi ikaw lang nakita niya eh. Pero kung ang Word of God ang maglagay sa puso ng tao, kahit anong klaseng storm, kahit anong klaseng bagyo ang umabot sa'yo, nakatayo ka kasi alam mo kung bakit nandun ka. Bakit ka naglilingkod sa Diyos. Napakaganda ng awitin kanina mga kapatid. Ano bang magiging dahilan mo para? And I cannot accept actually mga kapatid na mayroon tayong blankong upuan. Kung tutuusin. Do you think God is happy na mayroon tayong blankong upuan? So bakit wala sila? May dahilan. Kung tanungin mo, valid din naman. Hindi mo naman sasabihin na, brother, wag ganyan. Diba? Gusto natin na nandito sila, pero wala sila eh. Bakit? May dahilan sila na mas higit pa sa tingin nila kaysa presensya ng Diyos. For example, may trabaho. O hindi, mas higit pa yung trabaho kaysa sa Diyos. Yun ang feeling nila at this moment. Kasi kung ang feeling nila above all is God, nandito sila. Wala sila doon. Nandito sila. No, ngayon mga kapatid, itong pinakamalungkot na bagay na nangyayari sa tao, because they do not know the difference between the fountain and the cistern. The fountain or the spring na sinasabi ng Diyos, they have forsaken me, the fountain of living water. That means yung fountain na ito, tinutukoy ang Diyos.
Ito yung direktang nagsasabi talaga na ang fountain or ang spring of living water ay ang Diyos. Ano ito? It is God-made. It is the source of water. It supplies water to all rivers. Alam niyo ba mga kapatid, bakit hindi nauubos ang mga rivers? Puro lang naman daloy. Napunan niyo ba? Ang mga ilog, puro lang palabas. Saan galing ang papasok? Galing yan sa spring. Galing yan doon sa fountain, kung tawagin. Ang fountain, hindi po yung mga fountain dyan sa park, ha? Baka mamaya sabihin ninyo, yung mga fountain na yun. May motor lang yan, kaya umiikot ng ganon, no? May pressure. Pero ang tinutukoy natin na fountain, ang lupa. Pag ito pala, no? Meron palang pagkakataon ng lupa, pag natusok mo pala ang spring, para pala yung fountain, lumalabas na ganon. Talagang napakalakas ang tubig. Ito, may nabasa ko ng isang araw, na na-discover nila, ang ilalim daw ng lupa ay nag-i-store ng tubig more than 3 times sa tubig na nasa labas ngayon. Kaya it all justifies the flood of Noah. Oo, marami kasi nagtatanong, paano mangyari yun? Ang taas ng mga bundok, paano mapuno? It justifies. Ngayon, ang science nagsasabi, mga kapatid. Ang spring, it never runs out. Ang totoong bukal, hindi talaga natutuyo. Sa mga bundok, hindi mo maintindihan bakit ang bundok sa taas, meron pa siyang lumalabas na tubig. Sa baba, wala. Kasi mga kapatid, para pala yung ugat, para pala yung may tunnel, na dinadanan lang yung tubig. Tapos meron yan sila, I do not know kung totoo ito, pero hindi ko pa naman nasubukan. Meron silang tinatawag na water meter, I do not know. Hindi naman yung dyan sa yung nakasanga. Meron silang man-made, I do not know. Pero hindi ko pa naman nasubukan. Kumukuha sila ng sanga na equal ang sanga. Naka-V, no? V. Tapos, hawakan mo yon. Lalakad ka ngayon. Paglakad mo, ang spring pala na area, mataas ang magnetic field. Bababa ang side na yun. Ang isang sanga, gaganon yun. Pag gumanyan daw yan, ibig sabihin, may spring dyan sa ilalim. Yan. Subukan natin doon. Pero, sa totoo lang mga kapatid, ang spring, ang tinatawag na fountain dito, it's all about the supplies. Ito yung nagsusupply ng lahat, hindi nauubos. Pero mga kapatid, ang problema, ang tao, gusto ng cistern. Ito yung pinipili niya, cistern. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. I just don't know bakit ginawa niyang dalawang comparison. Ang spring o ang fountain versus the cistern. Sabi niya, tinalikuran ninyo ako na fountain of living water, tapos gumawa kayo ng sarili ninyong cistern. Anong cistern? It is man-made. Kailangan mo siyang punuin. Di ba? Yung hahakot ka, dati-rati, pag sinabing cistern, kagaya ng baptistry natin, cistern yan, tawag. So, kunwari, stackan niya ng tubig, andito yung mo. No? So, ang ginagawa, minsan, galing ka dun sa kuna ng tubig, tapos hakutin mo, tapos punuin mo. Kailangan mo magtrabaho. You need to feel it always. And then, ang cistern, it is not permanent. Pero itong malungkot, lahat ng cistern may butas. Saan ka makakita ng cistern na walang butas? Kasi bakit may butas? Palagay ninyo. Kasi pag
pag gusto mong palitan ng tubig, mahirapan ka magsandok na magsandok. Buksan mo na lang yan, dire-diretso palabas. Kung wari, tumagal ang tubig, 1 linggo, bumaho, o i-release mo. Kung may dumi, linisin mo, i-release mo. Lahat ng cistern, may butas. May drain, kung tawagin. May drain. Now, mga kapatid, ang problem sa generation natin ngayon is that we choose the cistern over the fountain. Yung gusto natin talaga yan, magtrabaho talaga tayo. Yung pahirapan mo sarili mo talaga. Ayaw mo ng supplier, gusto mo retailer lang. Naalala nyo ba mga kapatid, nung unang panahon, alam nyo ba na ang lahat ng supplier, Pilipino? Alam nyo ba yon? Nung panahon na yon, after the war, sabi ng ating batas, Pilipino lang ang pwedeng magiging distributor or supplier. Ngayon, ang ginawa ng mga Pilipino, naging retailer sila. Naisip ng mga Pilipino, bakit tayo mag-retailer? Dapat tayo ang supplier. Eh di ang Pilipino naman nag-supplier. Incheck ang nag-retailer. Ito na ngayon, napuno tayo ng hardware. Napuno tayo ng mga incheck na ano. Ang naisip naman ng mga Pilipino, bakit parang sila pa yung mayaman kaysa sa atin? O sabi naman nila, tayo naman mag-retailer. O ngayon, sari-sari store ang inabot ng Pilipino. Samantala, mga incheck may pure gold. Alam niyo mga kapatid, kung tutuusin, nandun kasi sa isa sa tao ang kanyang pag-improve. Gayon pa man, dapat nating isipin na sa buhay natin kung minsan, may mga bagay pala tayo na mas pinipili natin na mahirapan tayo kaysa doon sa bagay na makasupply sa atin. Tingnan ninyo ito. Piliin mo na magtrabaho kaysa pumunta ka sa bahay ng Diyos, samantalang kung isipin mo, ito yung supplier. Ito yung supplier, ito yung magsusupply ng kailangan mo. So wala ka rito. Kasi ang gusto mo doon, ikaw talagang magsandok. Ikaw talagang maghakot. Gusto mo talaga hakutin mo, hindi. Gusto ko kasi punuin ito. Itong cistern ko, punuin ko ng tubig. So ikaw ang maghakot. Minsan tinitingnan ka lang ng Panginoon, bakit hindi mo ako subukan? Ay ako pwede na lang kita, lagyan na lang kita, buhusan na lang kita ng buhusan. Praise the Lord. Ang malungkot, pinili na ang cistern, broken cistern pa. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng Panginoon? Hala, puno ka lang ng puno. Hala, sandok ka ng sandok. Kuha ka ng kuha. Lagay ka ng lagay. Labas naman ang labas. Naalala niyo yung sabi ng Panginoon? Yung sabi niya yung mga taong ayaw magbigay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, butasan ko ang inyong bibigyan ko kayo ng mga bulsa na may butas. Akala mo, ang dami mo nang pinasok. Ang hindi mo maintindihan, bakit wala kami naipon? Palagay po natin. Sa totoo lang, mga kapatid, maraming bagay na nangyayari ngayon sa huling mga bahagi ng end-time churches na nakakalungkot. It is because, mga kapatid, imbis na ito yung time na ma-multiply natin ang pwede natin gawa sa Panginoon, ito naman ang time na parang nauubos ang ating panahon sa Diyos. Ito yung woes sa atin, sa end-time churches. Mabasa mo sa Revelation, mga kapatid, the first church. I will just read the first church and the last church. But we know that the 7 churches of Asia, they are a reflection of the church in the end times. And it is also the character of everyone in the church. Pag gusto mong malaman kung saan ka at anong klaseng church ka, kasi tayong church, tama? Para malaman mo kung anong church ka, basahin mong 7 churches of Asia, then tingnan mo kung saan ka doon. Because it is all about the character and the attitude
of the church. Pero ano ang woes ng ating Panginoon sa end times? Basahin natin ng Church of Ephesus. Sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against you because thou hast left thy first love. Sabi pa ng kanta, first love never dies. I don't know if it is true. Pero ang sabi ng ating Panginoon, you have left your first love. Ibig sabihin, mga kapatid, sa huling mga araw, dumarating sa church na nakalimutan na nilang commitment nila sa Diyos. Na makalimutan na nila kung ano ang mga pinangako nila sa Diyos. Na nung sila ay lumapit sa Panginoon, marami silang pangako. Minsan sinasabi natin, Lord, pagalingin mo lang ang anak ko, pinapangako ko. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, pinapangako ko. Ang problema, tinatanggal natin ng NG pag andyan na. Lord, bigyan mo ko trabaho at ipapako ko. Ipapako ang pangako mo, napako. Tingnan ninyo ito. Nung wala kang trabaho, panay ang luhod mo. Amen? Naubos ang luha mo, basa ang karpet. Nagkatrabaho ka na. Nung nakatrabaho ka na, bihira ka na lang sa church. Kasi, may pasok ka. So, saan ang una mong pangako sa Diyos? Itong problema ng ating generation. Mag-ingat po tayo mga kapatid because we all have promises to God. Lahat tayo. Pag tiningnan nating maigi, nung binasa ko ito, ibig sabihin pala, inaalala ng Diyos yung mga pangako natin. Inaalala ng Diyos yung mga commitment natin. Yung bang nung mga panahon, alam mo, nung kabataan mo pa, or nung una ka palang tinawag ng Diyos, grabe ang sigasig mo, di ba? Pang gusto mo mag-attend sa prayer meeting, gusto mo mag-attend sa Bible study, wala kang absent. Pero habang tumagal ng tumagal, mga kapatid, unti-unti na sinasabi mo na, maintindihan naman yan ng Diyos. Maintindihan naman ng Panginoon yan na hindi ako makasimba ngayon. Ang dami na nating alibay. Yun na nga po ang nagiging problema natin, mga kapatid, na sa ating mga kapanahunan ngayon, marami na ang nag-occupy sa ating isip na nakalimutan na natin ang una nating pagmamahal sa Diyos. Dahil pagod ka, galing ka sa trabaho, pagod ka, hindi ka nakatulog ng buong gabi, or marami kang trabaho kinabukasan or kahapon, ano ang nangyayari? Nasa church ka. Praise God. Thank you, Lord. Nasa church ka. But is your mind is in the church? Is your heart in the church? Is your body? Just only the body that is in the church, but the spirit is not here. Tama ba ako? Dumarating sa buhay natin. Pagod na pagod ka na kasi. Basta importante, check ang attendance. But is that the way we think? Sa paglingkod natin sa Panginoon? Na basta nandito lang tayo, nakaupo lang tayo dito. And then isipin natin, it's okay, nakaasimba ako. Ano ngayon ang definition mo ng pagsimba? Attendance? Hindi po, mga kapatid. Maniwala po kayo, sa araw na ito at sa bawat araw na pagtitipon natin, hindi mahalaga kung nakaupo ka dito. Ang mahalaga, dapat nandito ang puso mo. Nandito ang isip mo. Sa totoo lang, mga kapatid, ang pinakamahalaga dito ngayon, anong relationship na meron tayo ngayon sa Diyos? Nagampanan ba natin ang ating pangako sa Diyos? Alam ninyo, lahat tayo, nung tayo unang tinawag ng ating Panginoon, ang lakas ng ating tinatawag na seal, alab. Pero habang tumatagal, nawawala ang apoy. Maraming dahilan, I do not know. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, nasa atin ang paglagay ng panggatong. Ang apoy, sinasabi ng ating Panginoon,
sabi niya sa mga saserdote, make sure na ang apoy ay hindi napapalong doon sa tabernakulo. Bakit hindi na lang gawin ng Diyos na ang apoy dyan normal, kaya galing naman sa Kanya yung apoy? Pwede naman sabihin ng Panginoon na sa kapangyarihan ko, ang apoy tuloy-tuloy. Di ba? Pero inutos niya sa mga saserdote na dapat ang mga apoy na ito tuloy-tuloy. Paano mo magiging tuloy-tuloy? Dapat tuloy-tuloy mong lagyan ng langis. Dapat tuloy-tuloy mong lagyan ng panggatong. Kung ikaw, lahat tayo dito, I do not know kung sino nakasubok dito ngayon ng pagluluto sa kahoy. Nakasubok ba kayo? Dami? Anong ginagawa mo kapag hilaw pa pero wala ng apoy? Di ba nagdadagdag tayo, inaayos natin ang mga ano? Tapos ano pa? Hinipan mo pa. Tapos lahat ng abo na sa mukha mo na. Di ba? So ibig sabihin, may effort. May effort. Hindi ka pwedeng umapoy na walang effort. Mga kapatid, maniwala po kayo, hindi ka apoy na nakaupo ka lang. Dapat merong effort. Dapat sa isip mo, sinasabi mo talaga, gusto kong umapoy sa Panginoon. Ikaw maglagay ng panggatong. Sa totoo lang, mga kapatid, ang panggatong nandito, the Word of God is there, nandito na ang ating fuel, pero ang paglagay niya nasa atin. Kasi altar mo yan eh. Sarili mong altar yan. Ibig sabihin, ikaw maglagay. Lagyan ka ng panggatong, ilagay sa tabi mo. Pero kapag hindi mo yan ilagay sa apoy, walang may mangyayari. Anong ginagawa natin dito, mga kapatid? Nandito ang lahat ng panggatong. But it depends on you on how to get that fuel or that wood para idagdag sa apoy mo. Now, sinasabi rito, mga kapatid, na ang huling mga araw, natural, parang nakikita na ng Panginoon, ng mga tao ay hindi na ganun kaalab. Sa totoo lang, mga kapatid, may gusto akong ipapanood sa inyo na isang true story film galing sa China. Alam nyo ba, sa China pala, talagang bawal may Bible. Di ba? Nabanggit ko nga sa inyo. Pag may Bible ka, bilanggo ka. Pero sa loob ng Bible, sa loob ng bilangguan, may Bible sila. Hindi nahuli. Doon mo makita. Minsan titingnan mo. Ang layo. Ang layo, sila pinipersecute, pero nagsisikap sila na may makabasa man lang sila ng isang pahina ng Bible. Kahit na, minsan tinatago lang nila sa mga, alam niyo ba yung mga ganito nila? May mga butas. Yung mga ganito. May mga butas, doon nila sinisiksik. Yung mga ganito ng pantalon. May mga awang. Doon nila nilalagay yung pahina ng Bible. Tapos, pagdating nila doon sa silda, magkunwari lang silang nag-uusap, pero nagpapasahan sila ng pahina ng Bible. Wow. Nakakalungkot. Kasi sa aking experience, meron ako nakita na ang Bible nasa tabi ng kusina, bulok na. Grabe. Ano ang meron tayo, mga kapatid? Ano ang nasa isip natin? Kailangan ba ng persecution? Kailangan ba maging China tayo rito para mahalin natin ang Word of God? We have all the freedom to read the Bible. We have all the freedom to raise our hands and worship God. Pero hindi natin tinitake ang opportunity. Praise God. Merong bagay. Merong mga nag-occupy ng ating isip. Alam niyo ba kung ano ang cistern? Lagayan. So, imbis na lagyan ka ng tubig ng Panginoon, iba ang nakalagay. Ang puso mo, cistern din yan.
May mga bagay dyan na hindi nararapat. Dapat tanggalin mo. Walang tatanggal niyan, ikaw lang. Pabayaan mo na lagyan ka ng living water. Living water ang makalagay sa iyong cistern at hayaan mo na ang Diyos ang magtapal ng mga butas ng cistern mo para mapuno ka ng presensya ng ating Panginoon. Hinayaan natin kuminsan mga kapatid ang as is. The church become mediocre. We love mediocrity. Alam niyo kung anong mediocrity? Yung kung ano lang meron. Yung ano lang. Okay lang. Kaya pag tinanong, kumusta ka? Okay lang. Yung parang ganun. Iba yung, kumusta ka? Ay, super blessed. Iba yun. Pero merong, kumusta ka? Ito, buhay pa. We love mediocrity. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, we don't want pressure. Sa totoo lang, I admire our people here in the church. Lagyan mo pressure, ay hindi sumusuko. Pero maraming mga tao, ayaw nila ng pressure, ayaw nila yung maisturbo ang schedule. Sa totoo lang mga kapatid, kagaya ng nangyayari, merong doon sa Hong Kong, nag-start kami ng prayer meeting sa bago mag-start, 10:30, tapos break, tapos Bible study. Tapos merong nagsasabi na parang bakit wala na tayong oras na makaliwaliw. Kasi siyempre, di ba, nagtatrabaho sila. Tapos ano. So pinaliwanag ko sa kanila. Ang sabi ko, ang prayer meeting is optional talaga. There is no such thing as compulsory in the church. Kami, hanggang sabi lang kami. But the execution is in yours. Ang sabi ko, darating kasi ang panahon, baka mangangailangan ka ng prayer. And then you will love prayer more than anything else. Alam ninyo mga kapatid, pag maganda buhay mo, hindi mo maalalang prayer. Okay lang. Ubus ang oras mo sa mga kung ano nang gagawin mo kasi wala naman okay. In good health, may pera, maka-shopping, ang dami mong ayusin kasi ang dami mong gamit. Pero mga kapatid, dumarating ang panahon na hindi na rin maganda ang lahat. Wala ka nang pakialam sa kung anong klaseng gamit meron ka. Ang pakialam mo lang, sana pakinggan ka ng Diyos. Nakaluhod ka na lang, Lord. Pakinggan mo ako, Panginoon. Hindi lahat ng pagkakataon maganda. May panahon talaga na mas naisin mo ang mag-fasting kaysa kumain. May mga panahon na naisin mong lumuhod ng ilang oras kaysa magliwaliw. Eh, sabi ko, ang prayer meeting nandyan, if you need prayer, just come. If you don't think that you need prayer, it's up to you. But I don't think na may panahon sa buhay ng tao na hindi natin kailangan ng prayer. Wala akong may maalala, mga kapatid, ng pagkakataon na hindi mo kailangan ng prayer. Sabihin mo, I don't care kung mga nalangin kayo, hindi, basta ako, okay ako. If you know what is life, there is no such thing. Any moment in your life that you say, I don't need prayer. Mga kapatid, ang iniisip natin ng ating mga sarili, gumawa kami ng flyers ang nakasulat, lubat ka na ba? Ayun, nilagay ko, gumawa ako ng flyers doon. Pag nag-approach kami sa tao, Esther, baka meron kang prayer request ito. Pero ito pala, baka may panahon, itago mo to ha. Kasi di ba tinatapon nilang flyers? Sabi ko, itago mo to, baka magkalubat ka rin. Tumawa sila. Oo nga, actually lubat ako ngayon. Bakit? Life is up and down. Up and down. May panahon na okay, may panahon na hindi.
And the only permanent is God. Diyos lang ang permanente, mga kapatid. Ang tao up and down. Do not put your trust on man. Put it in God. Man comes and go. Ang sabi ng ating Panginoon, ang buhay ng tao ay kagaya lang ng isang bulaklak. Maganda siya sa ngayon, pero nalalanta din. Pero kung ilagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, God is the same yesterday, today, and forever. It never changed. Praise God. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa mga feeling natin, I do not know sa inyo, ikumpara ninyo. Kumpara nyo ang inyong nakaraan at ngayon. Anong nangyayari? Pwede mong ilista ang dahilan. Itong dahilan, and then pagkatapos punitin mo. Kasi ang punto rito, walang sapat na dahilan para ma-justify ang iyong hindi pagsamba sa Diyos. Now, ang payo ng ating Panginoon, mga kapatid, remember therefore, from whence thou art fallen. Ang unang dahilan, bakit nakakalimutan natin ang pagmamahal natin sa Diyos? Because may nagawa tayong masama. Whether we like it or not, sin makes you dull. Wala. Maniwala kayo, mga kapatid. Pag nakagawa ka ng isang bagay, makes you dull. Anong sabi rito? Pero may solusyon naman. Repent. This is the best altar we could ever have. The altar of repentance. Ano pa? And do the first works. Do the first works. Alalahanin natin, mga kapatid, ang ating alam sa Diyos. Alalahanin natin yung mga panahon na gusto mong nandun ka na lang lagi sa church. Alalahanin mo yung pag nag-worship ka, wala kang pakialam kung sinong katabi mo. Wala kang pakialam kung marinig ka man. Wala kang pakialam kung anong sabihin sa'yo ng iyong kapitbahay. Dahil, mga kapatid, pag hindi tayo magbago at hindi natin ito maayayos, sabi ng ating Panginoon, I will come unto you quickly. At itong malungkot, remove thy candlestick out of his place, except you repent. Why is the worship is dull? Why the worship is dull? Because of sin. Bakit ang pakiramdam natin, we don't need God? Because it is sin. Alam ninyo, kahit wala kami ginawang kasalanan, the mere fact na pinabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, it's already a sin. Kaya lumalabo ang pakiramdam mo. Pero mga kapatid, itong pinakamaganda, lahat tayo pinagbibigyan ng Diyos ng isang pagkakataon. Meron tayong pag-asa. Thank for the grace of God. Salamat sa mercy ng Diyos. Salamat sa grace ng Diyos na kahit anuman tayo, kahit anuman ang nagawa natin, tanggapin pa rin ng Diyos if you repent. Mga kapatid, ang pagiging busy na hindi ka na makapray is already sin. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang ating midnight mana, 17 na lang ang nanonood. Everybody say praise the Lord. Ilan ba tayo dito? Kahit batasan na lang. Kahit batasan na lang, at least meron tayong 50 viewers. Si brother lang naman yan. Hintayin ko na lang yung mga pastor. Ay, hindi mo alam. Even the foolish man has his own story. That's the Bible says. Kahit ang mangmang may sariling kwento. Pakinggan mo. Palagay ninyo ako, pastor ako rito. Pero kayo na nakatayo rito at nagsasalita, may mga nakukuha ko, nire-record ko sa aking cellphone na puno ito ng mga notes, short notes. Minsan sa aking notebook, tingnan ninyo, may maliit akong librita. Bakit? Kahit sinong nakatayo rito,
Kahit sinong nandito, may sariling kwento yan. May sarili yang kaalaman na ibinigay ng Diyos. Sa ating midnight mana, we are so busy. Tama? 9:30, busy ka pa? Hindi na ginawa na nga 9:30. Busy pa. Minsan nalulungkot ako, si Brother Nemi, 8 lang. Ay, naku. Nakakahiya naman ito. Parang gusto kong damihan ang account ko para dumami yung. Ito ba'y para sa attendance ng Midnight Mana? Hindi po. This is a reflection that we choose the cistern over the fountain. Reflection. Na busy na tayo eh. Pero may cellphone tayo. Saan ka makakita na anytime pwede mo mabuksan ang church mo? Your church is in your pocket. Ah? Tingnan ko nga ako anong preaching. Ay, naghiwalay pala sila ni Katnil. Patay na, lagot na. Napunta sa mga reels, napunta sa mga ang plano niya, manood ng Midnight Mana, tapos napunta sa Reels, doon na siya ngayon na napako. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid, maraming umuubos ng oras natin. Sa totoo lang, mga kapatid, kung maari, ano bang pakiramdam natin? Bakit hindi tayo nakaka-online? Samantala, open ang cellphone natin. Sige nga, bakit hindi tayo nakaka-online sa Midnight Mana? Kasi hindi mo priority yun. It doesn't take your interest. And you don't think it is important. Doon na nagka-problema. Because we choose the cistern over the fountain. Ilan tayo dito? May tayo 100, no? Ang mga young people. Palagay nyo young people, naka-off bang cellphone nyo sa gabi? Gusto nyo ipa-check off? Hanggang 1:00 madaling araw minsan, di ba? Ba't may pangbayad kayo sa load? Sabihin nyo, minsan, Pastor, wala kasing load. Nagkaroon na nga tayo ng raffle eh. Si Sister Beth nga, gumagawa na lang ng paraan para meron naman kayong pang-load. Ang problema, yung load baka sa iba nyo napupunta. Oh. Sister Beth, tingnan ninyo 600. Bawat Bible study natin, minsan 600 yan, nagdo-donate si Sister Beth. Pang-load. Ano kaya, Sister Beth, gawin natin? Load na lang talaga ibigay natin. Huwag na yung pera. Di ba? Pero ito lang ang aking nakikita, mga kapatid. Ina-address ko ang pagiging lukewarm natin. Ina-address ko ang sitwasyon natin ngayon. Ito ang trend kasi. Kahit saan ka mapunta ng simbahan, ito ang trend. Punta ka sa ibang bansa, subukan ninyo mga kapatid, punta ka sa ibang mga bansa. Ito ang trend. Going to church is optional. Dahil busy. Minsan may makausap ka, napunta kami sa mga bakit hindi ka maka-church? Kasi may pasok. O ngayon, pasok ka mula Lunes hanggang Linggo. Saan ang pera? Bakit wala? Kasi ang cistern mo basag. Buhos ka lang ng buhos, labas naman ng labas. Mga kapatid, yun ang problema ng tao sa ngayon. Tingnan ninyo ang nangyayari sa Laodicea. And unto the angel of the church of Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. Sabi niya sa verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would the word cold or hot, sabi ng ating Panginoon, alam kong ginagawa nyo. Hindi naman kayo mainit, hindi rin kayo malamig. Andyan lang. Hindi ba tayo yon? Aminin natin, mga kapatid. Ganun tayo.
Hindi naman tayo super na init sa Diyos. Hindi rin naman tayo super lamig. Basta andyan lang. Minsan mga kapatid, this is a rebuke in our heart. Ito bang klase ng paglilingkod ang gusto natin, mga kapatid? Napo-frustrate ang Diyos. Bakit nyo pinipili yung mga bagay na wala namang kabuluhan? Hindi mapupuno yan. Kung ang gusto nyo ng pera, hindi maubos ang pera. Yung sinasabi ng iba na, hay, mag-sweldo lang ako ng 30,000, praise God. Maganda na ang feeling ko. Pagdating mo ng 30,000, ang iniisip mo naman, maganda kung 50,000 ang sweldo mo. Pagdating mo ng 50,000, ang gusto mo magiging 100,000. Walang katapusan. It never ends. Mga kapatid, saan nagkakaroon ng dulo ang mga bagay-bagay? If you understand what is life, and you can connect to the owner of life, siya lang ang makapagsabi sa iyo. At doon maramdaman mo, pag nasa Panginoon ka pala, you know the simplicity of life. Now ngayon, anong sabi rito? Because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, idura ko kayo. Anong sabi? Spew thee out. Ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, either hot coffee or cold milk tea. Yan ang gusto ng Diyos. Subukan ninyo ito. Sino sa inyo ang gusto ng milk tea nyo, nandun lang sa gitna, parang nilagyan ng tubig sa gripo? Sarap? Oh. Ang kape, yung kape na kahit idiri-diritso mo, wala ka man lang pakiramdam. Masarap yun. Di ba karamihan sa atin, ay, lamig na ng kape ko, pakiinit nga. Eh kung tayo nga gusto natin, either cold or hot, how much more ang Diyos? Sabi ka ng Diyos, ay ganito na lang. Kung gusto nyo talagang lumamig kayo sa akin, magpalamig na lang kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi kung malamig ka, wala ka sa church, may magpipray sa'yo. Mga kapatid, alalahanin natin si brother, malamig na siya, hindi na siya natin nakikita dito sa church. Ipag-pray po natin siya, mga kapatid. O, di ba? Pero kung nandito ka, pero hindi ka naman hindi ka malamig, hindi ka ma-pray. Hindi ka talaga ma-pray kasi ang feeling namin, okay ka. Di ba? Sumasukin na lang, lumamig ka na lang. Pero, kung ayaw mo naman na lumamig, ay di, na alive. Sa lahat ng bagay, alive ka. Ayaw mo mag-worship, pilitin mo. Bugbugin mo sarili mo. Worship, Brad, worship. Eh, minsan mga nanay nga, kinukusot yung mga anak eh. Worship, tumigil kang bata ka. Mag-worship ka, worship. Nakita ko yan, may ganung nanay. Ginaganyan ng anak, tumigil ka, tumigil ka. Worship. Oh, di ba? Eh, ba't hindi mo gawin sa sarili mo yan? Sa totoo lang mga kapatid, ang sikreto sa worship, magbabad ka kung wala talaga. Maniwala kayo, pag nagbabad ka pala, papansinin ka rin ng Diyos. Marami akong experience na wala talaga kahit anong gawin. Kahit anong gawin, pag inaantay mo na lang magsabi ang MC na everybody say praise the Lord. Parang yun na lang inaantay mo. Pero mga kapatid, hindi nakakaigi sa atin na ang pagpasok natin dito sa church, ang isip natin, just only pagpunta sa church. Alam nyo ba, dapat na sa isip natin, napunta ako sa church kasi gusto kong magsamba. Gusto kong magsamba. Alam nyo anong samba? Worship. Ang English ng samba, worship, hindi building. So mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon dito? Because thou sayest, I am rich. Nandito na. Dahil ang feeling natin, everything is there. Increase with goods and have need of nothing.
Akala mo okay ang buhay. Maganda naman ang sweldo. Pero you do not know that thou art wretch, miserable, poor, blind, naked. Yung palang kalagayan natin, mga kapatid. Akala lang natin, okay tayo. Kahit okay ka, sabihin mo sa sarili mo, I need to worship. Bakit? Para lang sa hindi okay ang worship? Ang worship mas lalong mainit kapag okay ka. Yung walang may humihila sa iyong puso. Ang worship kasi, mga kapatid, it is your desire. Ibig sabihin, ikaw yung mag-desire na mag-worship. Hindi ka pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng hintayin sa totoo lang, there is no enough words. There is no enough words that can make you worship. Sa totoo lang, kung ang preaching ang nagpapa-worship sa atin, mababaw na worship. Kasi kung walang preaching, hindi ka na mag-worship. Tama? But in my life, I realize, natural na meron time na wala kang gana mag-worship. Kahit anong gawin mo talaga. Kaya nga, nagpayo rito ang ating Panginoon, I counsel you to buy me of gold tried with fire, that thou mayest be rich, in white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ang hindi alam ng ating generation is that we are all blinded. We thought we're okay, but we're not. We thought everything is just, okay naman ako, nasa church ako. But actually, we are not. And so, there is a need of God's ointment. God's ointment in our eyes para makita natin ang ating kalagayan. Mga kapatid, ang dahilan kung minsan na wala na tayong gana magbasa ng Bible because we thought we are full of God's Word. Balikan ko lang, mga kapatid, bakit hindi tayo nakakaano ng ating Bible study? Bakit hindi tayo nakakapanood ng ating mga midnight manna? Bakit hindi tayo nakaka-join sa ating mga onlines? Kung may online man, kung malayo ka. Online is not an option sa mga malalapit. Pero kung nandun ka sa ibang bansa, online is the best. Pero nandiyan ka lang sa kabilang bayan, huwag ka lang mag-online. Kasi pagka-online, yung sinasabi natin, mga kapatid, maniwala kayo, nilalagay mo ang iyong sarili sa isang kalagayan na makukondisyon ka na everything is okay kasi nakaka-attend ka pero actually walang epekto sa'yo. Nag-online ka, nagluluto. Nag-online ka, nanonood ka TV. Naka-on lang. Di ba? Yung mga bata pasaway. Minsan, nakapagmura ka pa habang nag-online. Punta ka sa church. Dito, imposible makapagmura ka. Di ba? Imposible hindi ka makapakinig. Kasi kahit anong gawin mo na meron kang ang tinga mo talaga, wala kang magawa. Papasok talaga. Magre-register talaga yan. So, yung sinasabi ng ating Panginoon, may mga bagay na kung minsan nabulagan tayo. Nabulagan tayo sa ating mga pananaw na okay lang, ayos lang. Pero sa totoo lang, hindi naman pala, mga kapatid. Kaya nga, ang solusyon ng ating Panginoon is always, why don't we come to the owner of water? Why don't we come to the living water? Praise God. Why don't we choose the spring over the cistern? Kung meron kang spring, kahit palabas ng palabas, pag cistern, sinasara mo kasi sayang. Tama?
Kailangan mo maghakot, kailangan mo magpakahirap. Minsan ang solusyon natin, mga kapatid, pahirap sa ating sarili, and then anong nangyayari? Wala tayong may naipon. Maraming mga tao nagsasabi na, kailangan ko mag-ipon. Kaya minsan makikita mo, hindi sila makapagbigay ng mga responsibilidad nila sa Panginoon. Pero anong nangyari? Hindi rin sila yumaman. Ang sabi ng ating Panginoon, they that withhold money never get rich. Pero meron namang mga generous na hindi naman nagkulang. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo nakakonect sa Diyos, siya ang ating spring, siya ang ating fountain. Ibig sabihin, the supply never ends. Ang lahat ay tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Doon ka. Bakit piliin natin ang cistern na maya-maya lang kailangan mo siyang punuin? Dito ka sa supplier, huwag sa retailer. Bakit ka magre-retail kung pwede ka naman mag-supply? Amen? Principle ng inchik, kahit pa 5-5, basta marami. Ganon din yan sa atin, mga kapatid. Minsan, we choose things na hindi naman pala nakakaigi sa atin. Kagaya ng isang babae, mga kapatid, this is a very common na story na sa inyo yung babae doon sa well, pero basahin natin sa ating pagtatapos. Ang sabi ng babae, then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me? So, alam nyo to. Which am a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that saith to you, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given you living water. Sabi niya, kung kilala mo lang kung sino nagsasalita sa'yo, na humingi sa'yo ng inumin, ikaw dapat ang humingi sa kanya. At mabigyan kanya ng living water. Anong sabi ng babae? Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence hast thou that living water? Alam ninyo, mga kapatid, ditong problema sa tao dahil ang nakikita niya lang, yung well. Yun lang ang nakikita niya. Hindi niya nakikita ang provider. Yun yung problema sa atin sa ngayon, mga kapatid, na nakikita natin yung mga bagay na hawakan, ang mga bagay na nakikita. Hindi natin na alam na ang buhay actually, it comes from God. Your strength comes from God. Your blessings comes from God. Hindi natin na-realize, mga kapatid, na kung bigyan pala natin, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi natin yan kung minsan na-realize, mga kapatid, na kung unahin lang pala natin ang Panginoon, God will make a way for you. Doon tayo kinakapos, mga kapatid. Ang sabi ng babae, saan ka kukuha ng pangkuha mo ng tubig, wala kang ang pangsandok. Ang sabi niya, thou art greater than our father Jacob, na nagbigay sa amin ng balon na ito, and drank thereof himself and his children and his cattle. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Jesus answered unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Anong ibig sabihin? Kung ang ating priority para lang sa mga bagay dito sa mundo, walang katapusan. Walang kapahinga. Kung minsan isipin natin, magtrabaho kang magtrabaho. Fine, walang problema. Kailangan natin magtrabaho. Pero ang magtrabaho na nakakalimutan mo na ang Diyos, mali. Ang magsikap, magkaroon ng pera na hindi mo na mabigyan ng pagkakataon ng Diyos para sambahin, mali. Ang sabi ng ating Panginoon, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water
springing up into everlasting life. Sino sa inyo nakaranas na kung mag-worship kayo sa Panginoon at nandun kayo sa height ng Holy Ghost, ang inyong mga stomach, ang inyong mga parang humihigpit, mga kapatid, na parang merong pressure sa ilalim. That's the well of living water flowing up unto eternal life. Mga kapatid, hindi ako kontento na tinataas ko lang ang aking kamay. Hindi ako kontento na aking lang sasabihin ko. Ang gusto kong mangyari, ang maramdaman ko sa aking puso, sa aking loob, na merong kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu, mga kapatid, na kumakausap sa akin, na meron akong connection sa Diyos. That is the best thing that we can do today. Mga kapatid, huwag sana tayong makontento. It's up to you kung kontento na kayong nakatayo na lang at tapos tumataas ang kamay and then pagkatapos mangumustahan na lang tayo and then uwi na tayo. It's up to you. But I suggest choose the fountain over the cistern. Kailangan nating mag-connect sa ating Diyos, mga kapatid. You need to make a decision on yourself right now. Gusto kong magsimba. Gusto kong magsamba sa Diyos. Hindi lang ako gustong pumunta sa simbahan. Gusto kong magsamba sa Diyos. Sa atin dito, mga kapatid, ang ating mga sarili ngayon, ang nagiging altar sa harap ng Diyos. Apoy ba yan o hindi? Sinasabi rito ng ating Panginoon, the water that I shall give to you, it will spring up like a well of water springing up unto everlasting life. Mga kapatid, nasanay na tayo na okay lang kung ano ang ating kalagayan pagpasok. How long? Na okay lang tayo sa ganun. Walang worship talaga. Hindi mo sinusubukan. Alam ninyo, mga kapatid, maraming pagkakataon, dry ang ating worship. Even in myself, maraming pagkakataon, naranasan ko, ang layo, ang tuyo. Pero isang natutunan ko, pag nandun ka lang at magbabad ka pero hindi mo binibitawan ng iyong desire sa Diyos, mga kapatid, tuloy-tuloy siya, gagawa siya ng paraan, aabutin niya ang iyong puso. Bandang uli, magtataka ka, why is it that you are worshiping God na hindi mo nga maramdaman, mga kapatid, ang pagod? But it is a choice. Piliin mo ba, mga kapatid, the response should be like the response of the woman, mga kapatid, ngayong araw na ito sa ating pagtatapos. Nung marinig ng babae, nasabi niya, kung alam mo lang kung ano at sino ang magbibigay sa'yo, ang humihingi sa'yo, at siya magbibigay sa'yo ng everlasting water, living water. Ang response ng babae nung marinig niya, Sir, hallelujah. Naalala niyo ba ang sabi ng ating Panginoon? Kung kayo na mga masasama, kaya niyo magbigay ng mabuti para sa inyong mga anak, how much more your Father in heaven that shall give you the Holy Ghost to those who ask Him. Ngayong araw na ito, let's make it very personal, mga kapatid. We are not a group right now. We are not a group. We are individuals before God. Put in your mind, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon at sa isip mo ngayon? Sa iyong paglilingkod sa Diyos, ano ang gusto mong mangyari?
Minsan malayo ang iyong isip, minsan malayo ang iyong naramdaman. Pero mga kapatid, naranasan ko sa aking karanasan sa ating Panginoon. May mga pagkataon na tinatamad ka, may mga pagkakataon na napapagod ka, may mga pagkakataon na inaantok ka. Pero ang sabi ng ating Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Can we wait, God, today? Di natin alam kung kailan siya darating sa paligid mo. But as you raise your hand to God, wait upon the Lord.